Alamin ninyo ang kwento ng mga taga Santiago. Maraming malungkot, masungit, at marami ring nagsasaya na parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalayaan luwag ng bundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi, sa kanyang tahanan, Jesus Mariosep, mga bulagsak. Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi na niya alalahanin ang gumasta ng labis. Nahahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasayahan sila habang nagpapalitan ng mga pananaw at biruan. Sa isang banda ay makikita sina Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego, si Padre Sibilia, na kura ng Binundok, si Ginoong Laruha at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakamaingay sa kanila si Padre Damaso. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira. Ayaw ko talaga sa mga Indio. Ang tagal kong nagsilbi at nagdildil ng kain at saging sa bayan ng San Diego. Ngunit nang umalis ako ay ilang matatanda at hermoso terceros lamang naghihatid sa akin. Mga walang utang na loob! Magdahan-dahan po kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayo mag-alala. Matagal nang hindi itinuturing ni Tiago ang sarili niya bilang Indio. Malayong malayo na siya sa mga ganoong walang galang na tao. Sigurado naman hong hindi kasaklap-saklap ang nangyari sa inyo kaysa sa amin. Ako, sigurado akong nagsayang ka lamang ng pera papunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa handaan at matutulog na hindi nasisiyahan. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Ginoo, ikinalulugod ko ay pakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan, si Don Rafael. Kinalulugod ko po kayong makilala lahat. Aba, Padre Damaso, kuro ng San Diego. Kinagagal ako makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakamali, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang nasirang anak na si Don Rafael Ibarra. Naway napagkait at maging masaya at mapasaya. Gracias, Senyor. Isang mabuti tao ng iyong ama at malimit ko siyang nakilala. Masasabi ko lang sa iyong ama ay isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamayan sa Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi po ng mga papuling nyo ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako ang kanyang anak ay walang kaalam-alam. Pagkaraan ay makikita si Ibarra na nakikipagkilala sa mga kalalakihan at kababaihan sa kabilang banda ng bulwagan. Marapitin ninyong gayahin ko ang tradisyon sa Almanya ng pagpapakilala ng bisita kung wala siyang kakilala. Kinagagalak ko kayong makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Kinagagalak ka namin makilala, Crisostomo Ibarra. Kahit na maganda ang mga taga-Europa, wala pa din tatalo sa kagandahan ng mga kababaihan sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil ay dala mo rin yung mga tinuran mula sa ibang bansa. Si Padre Damaso at si Ibarra ay nagkakasalungatan sa harap ng mga tao. Ginoong Ibarra, hindi ba naunawaan ng iyong bang ay hadlang sa kabanalan ng simbahan at lipunan? Padre, ang aking mga layunin ay hindi laban sa simbahan o sa lipunan. Ang nais ko lamang ay ang katarungan at pagbabago para sa ating bansa. Katarungan, pagbabago, huwag mong subukang baguhin ang kaayusan na itinakda ng nakatatanda. Ikaw ay nagpapakita ng kawalang galang na respeto sa mga lipunan at doktrina ng simbahan. Padre, ang pagbabago ay kinakailangan para sa pag-unlad ng ating bansa. Hindi tayo maaaring manatiling nakakulong sa kaugalian na hindi kasalukuyang, hindi kabuluhan sa kasalukuyan. Kung kailangan ng pababago, ito ay dapat nakabatay sa aral ng simbahan at hindi sa sariling kagustuhan at ambisyon. Paano kung ang pag-aaral ng simbahan na nagsisira sa ating kababayan? Di ba dapat natin ayusin to?
Naunawaan ang kahalagahan ng pananampalataya at paggalang sa nakakatanda. Hindi ka dapat nakikialam sa mga bagay na labas sa iyong kakayahan at karapatan. Yun pa man, Father, hindi ko mapapatahimik ang aking konsensya sa harap ng kahirapan at walang katarungan ng ating lipunan. Kailangan natin magtulungan para magantan ang itong problemang ito. Ang kanilang pagtatalo ay patuloy sa harap ng mga taong nanonood. Hanggang sa wakas, ang mga ito ay naghiwalay na may hindi pagkakasundo sa kanilang mga pananaw. Isang malungkot na umaga sa bayan ng San Diego. Si Sisa ay nagtatrabaho sa loob ng kanilang maliit na bahay habang naglalaba. Anak? Crispin? Nasaan na kayo? Dapat pumunta na kayo ng simbahan at hinahanap kayo doon. Aba, masakit po kasi yung katawan ko. Si Padre Salvi po kasi inakasahan ako na ako sa simbahan na wala nang program. Ha? Dapat hindi kayo ginaganon at hindi kayo inaapi. Hayaan mo, pupuntahan ko si Padre para pagsabihan siya. Padre, kailangan ko kayo makausap. Ano ang iyong kailangan, Sisa? Huwag yun na akong nakausap. Nangyari na ito sa akin mga anak. Dapat hindi nyo sila inaapi. Hindi ko alam ang iyong tinutukoy, Sisa. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang katarungan para sa aking mga anak. Sige na, Sisa. Huwag mo na palakihin ang mga bagay-bagay. Si Sisa ay pinabayaan sa kanyang galit at pagkalito, habang si Padre Salvi ay inilabas ng mga gwardya para sa isang kahalintulad na pag-uusap sa labas ng kumbento. Magdasal kayo lahat! Hindi nyo ba alam na araw ng mga patay ngayon? Kita nyo ba yung ilaw na yon sa kampanaryo? Alam ko yun. Si Basilio. Crispin naman. Nasa simbahan. Hindi ko nga na sila mabisita sa kumbento eh. May sakit kasi ang kura. At baka wala akong osang ginto. Binibigyan ko yung gulay ang kura. At may bulaklak rin sa aming bakuran. May dalawa akong anak. Si Crispin at si Basilio. Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Hinanap kayo ng inay! Crispin! Basilio! Ikaw! Nakita mo ba yung anak ko? Hindi! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Sa loob ng simbahan, naroon si Maria Clara nagmumuni-muni. Panginoon, aking pinakamamahal na Ama, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang inyong ibinigay sa akin. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, lagi ninyong ipinapadama ang inyong pagmamahal at biyaya. Ngunit nararamdaman ko rin ang bigat ng aking puso at damdamin ng pagkawalan. Aking mga magulang, tila ba kayo'y layo ng layo sa akin? Ang aking puso ay nagdurusa sa bawat alaala ng inyong paghihirap at pagmamahalan. Ngunit sa kabila nito, nais kong maging tapat sa inyong mag-aaral at sa aking pananampalataya. Ano ang hinahanap? Ama, nais kong maglingkod sa Panginoon ng buong puso at kaluluwa. Nais kong maging isang mungli at italaga ang aking buhay sa Panginoon. Ang desisyon mo ay isang malaking hakbang. Ngunit kung ito talagang nais mong landas, hindi akong gabayan ka sa iyo. Maglalakbay. Salamat. Ama, ito ang aking nais at ito ang aking hangarin. Tulungan ninyo akong maging tapat sa aking pangako.
Sa wakas, ang aking pagpapasakit ay natagpuan na. Sa paglilingkod kay Bathala, matatagpuan ko ang kapayapaan ng aking puso. Maraming salamat sa panonood. Naway may natutunan kayo sa isinulat ni Dr. Jose Rizal.